Umaga po mga katribo. Pinasilan po natin ang baha dito sa kanto. Medyo mababa na. Kaya lang ang ilog po wala pong pinagbago. Taas pa rin. Mas tumaas pa po ng konti. Ito po. Ito papasok po ng buwan. Hindi po nagbabago ang ulan. Malamang na bago mapuli madagdagan na naman ang baha dito. Nakakapangamba po dahil yung mga nagdaang panahon nung kami ay mabata pa, halos kalapit bahay po namin 5 po namatay. Hindi po malayo sa amin yon, halos kamag-anak na rin namin. Talagang nagsakripisyo kami na hanapin yung sa gubat, yung mga namatay na yon. Sinisisid po nga namin yun, 5 yun, para lang makita. Talagang ganito po ang sitwasyon sa amin pag nabaha. Bahay mo inabangga ng turuso, walang matibay. Talagang napakalalaking turuso na anod ng mga kasalukuyang nagdaang yan. Kaya kung sasabihin matibay ang bahay mo, pagka nabaha po dito sa amin talagang ang mga tao halos takot na, may kubya na. Halos hindi mo na sila makakausap pagka pag-uusapan ay ang baha, mga katribo. Ito po yung papasok sa amin Ito pong dinadaanan natin ito, pagka nabaha talaga ng malaki, wala kang makikita ditong daan, tubig. Halos nung nagdaan nga na halos hanggang bubong ang baha. Dahil po itong lugar natin itong aming lugar na ito parang lugong, walang ibang dadaanan ng tubig kundi dito sa aming lugar na ito. Basta umawas ang Bukayaw at saka Panggalaan, walang hindi dadaan dito sa amin. Wala naman magawang paraan, hindi yun, bumaha, hintayong maiga. Kaya kuno harangan man ang tabihan ng ilog, yung ginagawa ngayon, nilalagyan ng mga pader. Pakaramdam ko useless din yun, dahil mismong ang tubig nanggagaling ng bundok. Pa rin dito sa ating dadalang ito, baka naman putol-putol yan, baho yan. Yan papango yan. Kahit pa mga estudyante talagang di rin makapasok. Sasalubog po tayong motor, parang hirap padaan. Yun, kahapon po yan mas lumaki kagabi. Inaasahan po natin na sana ay bumaba, pero
walang pinagbago. Hirap ng ganitong sitwasyon. Pag nadagdagan pa ang baha, yung mga nag-uuhayan na palay dito, ay sayang. Yan, baha pa rin po yan, oh. Dami pong nag-uuhayan na palay na dito sa amin. Kaya panalangin ho natin ni huwag na lumaki. Problema po yung amihan yung nagdadala ng ulan sa bundok. Doon lahat dinadala ng hangin ang ulan sa bundok. Yan po sa Mount Halcon. Siyempre pagka madaming ulan sa bundok ay ang tendency nun lahat ng iniulan doon ibababa dito ang bagsak sa patag sa amin. Pinapangambahan po namin pagka ganitong panahon itong ang baha, hindi naman ho basta baha dito sa amin talagang lubog tao, apos tao kana baha. Ang sasabihin mo walang matapang na tao, ninervyusin ka. Ang agos talaga namang parang sinisibat. Baha pa po yan. Alam, medyo mababaw naman, pero ang ilog binisita natin kanina natagdagan pa nga kahapon. Nung una kong tiningnan, medyo bumaba na. Pero ngayon nga, yun, nadagdagan pa ng konti. Ayan, baha pa rin po ito yan, oh. Ganitong panahon ni Gon talagang walang magaling. Okay, nag-uuhay ang palay na yan, yan, dinadaanan natin yan. Kunti lang at malulubog na yan. Pag nalubog yan, wala na yan. Sayang. Ito, pa rin itong dadaanan natin ito. Kahapon ho, yung bahang yan, wala. Pero ngayon umpisa na naman na umaliw na naman ang tubig. Pero yan yan dadaanan natin yan, baha pa rin ho yan ganun kaganda yung palay na dinadaanan natin na yan. Uhayang-uhayan na yan. Yan, bye-bye na yan, Yan, pag nalubog, wala. Lugi na naman ang may-ari. Diyos Marisyo po. Pagka ganito pong panahon wala tayong magagawa kundi ang sabi nga manalangin na lamang sa Panginoon. Sana tayo ipag-adya. Wala ang magagawa natin. Yung baha sadyang yan sabi nga kalamidad. Kahit saan nangyayari.
Sige po, marami pong salamat at magandang umaga mga katribo. Sa mga ganito pong panahon, kundi tayo ay mag-ingat na lang. Kahit sa pong lugar, to sa mga binabahan lugar, unahin po natin pag-iingat, tapos dasal po, siyempre ang importante. Sige po, magandang umaga po at ingat katribo.